Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng angel mo or ng spirit guide mo. Para sa career, sa financial, sa health. At sa uli, kukuha ko ng additional cards. Sana matapos mo itong reading na ito hanggang dulo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess in reverse, 7 of Cups, at the Temperance. Sa mga cards na ito, pinapakita na ang ilan sa inyo nawawalan ka na ng pag-asa. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng betrayal at saka may mga inililihim sa iyo na nabubunyag. Kumbaga puro disappointment yung nasa isip mo. Pero ang totoo, nakadalawang cards ka na para sa success at saka chances. Kaya wag mong isipin na wala nang pagkakataon na darating sa iyo kasi marami pa. Wag mong tingnan ng negatibo yung buhay mo kasi positive siya. At saka wag kang mag-alala kasi nakabantay sa iyo or tinutulungan ka ng spirit guide mo or ng angel mo. Para makasurvive ka sa lahat ng problemang pinagdaraanan mo. Ang ilan sa inyo sa career, naguguluhan ka kung tama ba yung career o negosyo na sinimulan mo. Pero ang advice sa iyo ay ito na yung tamang panahon para mag-level up ka sa career mo. Hindi ka kasi nakakasabay kung ano yung patok ngayon. Kailangan lagi kang updated. At pinapaalala ng mga cards na yung improvement ng buhay mo ay magsisimula sa iyo. Bibigyan ka ng blessings at oportunidad na para pagpilian mo. Hindi naman lahat yan tama sa iyo at saka makakatulong. Pero kailangan maging klaro sa isip mo kung ano ba yung purpose or mga gusto mo na mangyari sa buhay mo. At saka kung ano yung gusto mo, yun yung kaya mong mapagtiisan at saka pwede mong matagalan. Ang ilan sa inyo kahit hindi mo gusto yung karir mo o negosyo, ito yung nagbibigay sa iyo ng magandang kita. Itong The Wheel of Fortune ang nagpapahiwatig na kung ano man yung mga pinagdaanan mo na hindi mo nagustuhan sa nakaraan o pinagdaraanan mo ngayon, ang nagsasabi na kailangan mong pagdaanan yung mga mahirap na lesson sa buhay mo. Kasi hindi lang naman swerte yung kailangan nating matanggap mula kay God, kundi yung mga mahirap na sitwasyon din para papahalagahan na natin yung makakamit natin na tagumpay. Or matuto kang mag-control ng emosyon mo at makapili ng tama. Itong Queen of Cups ang nagsasabi na harapin mo na kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa'yo sa present. Mas lalo mong ma-appreciate yung sarili mo, anuman ang gender mo. Mas pipiliin mo pa rin na katulad ng dati, na mapag-unawa, romantic, at saka papangalagaan mo yung physical na anyo mo. Sa mga single or nasa relationship, merong katotohanan na magpapalaya sa iyo. At saka ang ilang single maraming magkakagusto sa iyo. Mataas yung standards mo pero merong person na tatapatan yan. Mas magiging exciting yung buhay mo. Ang ilan na nasa relationship, hindi kayo madalas magtalo ng person mo kasi pareho kayong mature sa relationship at mas nananaig yung understanding. The Moon
Eight of Pentacles at Knight of Cups. Nakadalawang cards ka na pairalin mo yung talas ng kutob mo kasi tama ito. Ipapadaan din sa panaginip mo yung mga mensahe ng guide mo. Iba't ibang sitwasyon ito, isa dyan yung mangyayari sa buhay mo patungkol sa karir mo, sa negosyo, o kaya sa love life. Yung pagkakaroon ng kapayapaan. At saka sa kasagutan sa mga pinagdaraanan mong problema. At saka maging wise sa pagharap sa mga bagay na kinakatakutan mo. May magandang kapalit yung pagsasakripisyo mo. Sa financial, gawin mo kung ano yung nararapat at saka tama. Pangalagaan mo yung kita mo kasi may mga taong mamimihasa. Magiging matagumpay yung buhay mo sa career, sa negosyo, o kaya sa financial. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na makakaranas ng downfall. Meron pa rin. Kaya balansehin mo yung pagtulong at saka kung saan mo dapat ilalaan yung financial na meron ka. Huwag na natin hintayin yung card na pang lifetime yung kasaganaan na matatamo mo. Ikaw mismo yung gumawa. Ang advice para sa mga single or nasa relationship, huwag mong hayaan na yung pagmamahal ang bumulag sa iyo sa katotohanan. Kasi sa mga single or nasa relationship, yung pagbuo ng relasyon, hindi ganun kadali sa umpisa. Kaya pairalin din ang isip. Itong The Justice, pinakita na yung The Wheel of Fortune, di ba? Kahit hanggang dito, pinapakita yung swerte mo na kung meron mang betrayal, unhappy na sitwasyon na nangyari sa nakaraan, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. Kahit yung totoong pagmamahal, makukuha mo din. Ang ilan sa inyo, yung taong pinakahahangad mo, hindi man yun ang mapunta sa iyo, meron pang mas higit. Itong blessings of Ganesha, ang ibig sabihin nito ay bagong simula, bagong kaalaman, at saka unti-unti na mawawala kung ano man yung mga hadlang or kalungkutan na nangyayari sa buhay mo. Sa mga single or nasa relationship, pinapaalalahanan ka ng mga cards na balansehin mo yung oras mo para sa person mo o kaya sa pamilya. Kasi importante ito na kahit na nakakamit mo na yung tagumpay na meron ka. At saka sa relationship, nakatatlong cards ka na pareho kayong nag-e-effort ng person mo na para magtagal at saka maging maayos ang relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship na kahit nagkaroon ng betrayal o naglihim sa iyong person mo, mas pipiliin mo pa rin na maging maayos ang relasyon nyo. Pakikinggan mo yung person mo sa mga kulang sa relasyon nyo. At ito yung abilidad mo na paiiralin ang maturity at mas pipiliin ang healthy at happy na relasyon. Ang ilang single ay nag-e-enjoy sa pagiging single, ang iba naman ay mas nag-welcome ka na ng potential person. Ito yung isa sa paraan mo para magkaroon ng healing sa sitwasyon mo. At saka itong mga cards mo kasi ay patungkol sa strength at saka yung pag-move forward sa sitwasyon. Na kahit na may mga hadlang na dumadating sa buhay mo, nagpapatuloy ka pa rin sa positive. The Hermit, the Lovers in Reverse, at the Devil. Sa sitwasyon na to, pinapakita na ang ilan sa inyo, malalim yung iniisip mo. Kasi may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi nagkakaroon ng katuparan. Gusto mong maging mapag-isa, tsaka nakadalawang cards ka na ayaw mo muna ng
may nakakausap or ayaw mong makausap yung isang person. Meron kasing person na ang mas binibigyang halaga ay yung kasikatan o kaya yung material. At pinapakita sa cards na ito na hindi mo gusto yung gantong sitwasyon. At iniisip mong mabuti kung ano yung magandang maging hakbang para hindi maging malala yung sitwasyon at maayos mo yung problem ng may kapayapaan. Sa kalusugan, nakatatlong cards ka na kailangan mong i-priority yung health mo. Kailangan din ng pahinga, huwag mong sunod-sunurin yung hectic na schedule mo. Kung gusto mong bigyan ng reward ang sarili mo dahil sa pagpupursige mo, kailangan yung makakabuti sa kalusugan mo. Kailangan ng balanced diet, kumpletong tulog, yun yung dapat na reward para sa kalusugan mo. Huwag abusuhin yung katawan para hindi ka makaranas ng matinding illness. Para sa mga nasa relationship, huwag mong hayaan na mawalan ka ng time para sa relasyon or sa person mo para hindi maging unhealthy ang relationship nyo. Para sa ilan na nasa relationship, magstay ka sa person kasi mahal mo siya, hindi dahil sa kailangan mo lang. Sa mga single naman, meron kang potential person na makikilala na malalaman mo agad kung ano yung ugali na meron siya, na mapagmanipula at mapilit. At ang payo ng cards, huwag mong hayaan na may careless na person sa buhay mo. Itong The Star ang nagsasabi, nakatatlong cards ka na merong ending ang paghihirap mo sa buhay. At syempre, katulad ng sinabi ng mga naunang cards, sa'yo magsisimula kung ano yung nararapat at hindi nararapat sa buhay mo. Para alam din ng universe kung ano ang next plan para sa iyo. Itong King of Pentacles ay yung pang lifetime na ikaw yung maaasahan, responsable sa career, negosyo, o kaya sa financial. Kumbaga, pang matagalan yung success na matatamo mo. Diba, binanggit ko na nga kanina na wag mo nang hintayin na pang long term yung financial na darating sa'yo. Ikaw mismo yung lumapit or gumawa. Kaya ito yung resulta. Ngayon naman guys, mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. At saka yung next na kukunin ko naman ay yung dahilan kung bakit yes or no ang sagot. At yung pangatlong card naman ay yung advice ng angel mo. Mag-isip ka na ng seryosong tanong. Sana nakaisip ka na. At ang sagot ay yes. Kung bakit yes, ito yung dahilan. In the near future, kasi kung ano man yung gusto mong mangyari ay magkakaroon ng katuparan soon. Itong reconsider, kailangan mo munang suriin yung mga kailangan mo sa buhay. Hindi pa ito yung tamang panahon para sa changes. Tapos ito pa, 'di ba? Wait. Kasi kailangan ng patience. At saka yung katanungan mo, merong epekto sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ito yung advice ng angel mo. Itong if you believe, ang kailangan mo sa ngayon ay yung faith or tiwala kay God sa mga plano niya sa iyo. At magtiwala rin sa sariling kakayahan.